Yung mga kabanat, ang video natin ay ito'y diskusyon ni Congressman Marcolita. Sabayan niyo ako mga kabanat, panoorin natin ito sabay-sabay. Itong ginawa niyang pagtatanggol dito sa ginawa ni President Duterte na pagbabawal nga sa mga gabinete niya o kabinete niya na pumunta sa Senado at nagtagumpay nga itong ating Pangulong Duterte na ipinagbawal niya o hindi niya pinayagan itong sila ni Duque. Lahat ng mga kabinete niya ay hindi dumalo doon sa ginawang pagdinig sa Senado, no? Ayon kay Congressman Marcolita, tama lang ang ginawa ni President Duterte at sabi niya itong the Philippine Bar of the Philippines kasi sinasabi ng the Philippine Bar of the Philippines ay sinabi na unconstitutional, hindi ko ma-pronounce, sorry na. Hindi daw ganun yung kumbaga labag sa batas yung ginawa ni President Duterte na pagbabawal sa pagdalo ng kanyang gabinete. So sinabi naman ni Congressman Marcolita ginamitan pa ng isang artikulo ng isang batas, itong ang Section 22 at itong Section 21. Mamaya ipapakita ko yan mga kabanat sa inyo, no? So bago yan, ipanoorin muna natin ito mga kabanat, itong kanyang mga sinasabi patungkol sa pagtatanggol nga kay President Duterte. So sabayan niyo ako bilang suporta, sabayan niyo akong panoorin ito mga kabanat. Para ho sa kabakiran ng ating mga taga-subaybay, ukol dito sa, actually kahapon ko, nabasa ko rin po yung gist ng pahayag ng Philippine Bar Association, at kanina napapanood ko yung mga pakikipagpanayam sa kanya. Mukhang nag-iikot po ng iba't ibang istasyon ito hong opisyalis ng Philippine Bar. At dito po ay may kinalaman sa naging memorandum o kautusan ng Pangulong Duterte noong nakalipas na mga araw. Ipinahayag yun po sa kanyang Talk to the Nation na pinagbabawalan na niya ang kanyang mga cabinet secretary na dumalo diyan po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung ayon po sa Philippine Bar Association, unconstitutional daw po ito at paglabag sa co-equal body ng ating pong pamahalaan. Kong. Alam mo, ang laki ng pagkakamali ng Philippine Bar Association din. Ang palagi nating binabanggit kung sila ay nakikinig lamang. Dalawa kasi ang pinagbabasihan ng formal inquiry and investigation sa ating saligang batas din. Okay. Ito ay nakasaad sa Artikulo 6, Article 6 ng ating Article 6. Dalawang provisions lang naman yan din. Kaya kung kanilang babalikan at pag-aaralan mabuti, ay malamang magkakaintindihan tayo riyan. Yung Section 1 at saka yung Section 22, yung magkasunod na talata na yan din. Kaya mabuti na linawin at kinakailangang balik-balikan nila yan. Para sa ganun, huwag nang masayang naman ang kanilang ginagawang paglalakad pa kung kani-kanino nagpapaliwanag. At maaaring makonfuse pa yung mga tao. Opo. Kapag hindi mo inaral mabuti yan, at ikaw ay magtatangkang magpaliwanag, imbes na ito'y maliwanagan ng tao, baka mamaya, ikalalabo pa yan ng mga pangyayari at lalo tayo magulo din, di ba? Opo, totoo. Yun na po nangyayari ngayon ko. Kung babasahin mo yung Section 21, ito yung provision na naglalayon ng in aid of legislation. Diyan mo mababasa yung katagang in aid of legislation. Sa mga tweet, kaya ito ay gagawa ng pagdinig ng pagsisiyasat o isang formal inquiry. Ang layunin niya dyan ay in aid of legislation. Ang ibig sabihin, makahanap ka ng mga ibang makatutulong sa'yo, mga dokumento, mga pangyayari, mga experience, mga sapat na materialis na magagamit mo para ikaw ay magbalangkas ng isang panukalang batas. Tama po, opo. Ang Section 22, ito yung tinatawag na oversight function ng Congress na kung saan sisasatin mo yung pagpapatupad o ano ba yung naging forma ng ginawang batas ng Kongreso, ito ba ay nai-implement na mabuti. So meron ding karapatan ang legislature din na tingnan niya rin, ano ba nangyari doon sa ginawa nating batas. Ito ba ay ano na bang status nito? Ito ba ay maganda ang kanyang pagkaka-implement? Ito ba ay naitataguyod na mabuti? So yun ay isa pa rin kapangyarihan din. Opo.
ang pinag-uusapan natin dito, anong klaseng pagdinig ang ginagawa na ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee? Ito ba ay sang-ayon sa Section 22 o sang-ayon sa Section 21? Kailangan kasi madistingge natin ito, Jen. Ayun, so, importante yun pala ko, ano? Oho. Malinaw kasi sa ginagawa ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi Section 21 ang kanilang pinagbabasihan. Bakit? Mhm. Wala naman silang sinasabi na kaya nila ginagawa ito in aid of legislation. Ang totoo niyan, kahit na hindi na matapos-tapos ang kanilang pagdinig, wala naman silang ipinapahayag na kaya po namin ginagawa ito, mga kababayan, dahil po sa napakaraming batas na iniisip namin na gusto naming ipanukala. Katulad po na ito at iisa-isahin po namin sa inyo. Meron ba silang sinabing gano'n, Jen? Mukhang wala pa ako natatandaan pong sa mga nakalipas na mula simula hanggang sa kasalukuyan na pagnilig nila kahapon to, para hindi ko pa naririnig yung punto na yan. Sa mga tuwid, ang pwede nilang gamitin yung Section 22. Okay. Sabi ron, gusto lang naman po naming masyasat kung ano na po naging resulta ng pag-implementa ng batas o yung mga appropriations natin kung nagagamit ng tama. Kaya yun, merong konting relasyon diyan sapagkat ang sinisiyasat nga ay yung ulat ng COA. Kung hindi ako nagkakamali din, di ba? Tama po, yung 2020 COA report. Opo. So merong kaugnayan din doon sa Section 22 sapagkat ang binubusisi diyan ay yung pagkakatransfer ng pera ng DOH sa PSDBM. Kaya kung titingnan mo, ang layunin at ang pinagbabasihan ng kanilang pagsisiyasat, Section 22, in oversight function, hindi in aid of legislation. Okay. Yun ang gusto nating linawin dyan. Ngayon, ang tanong ngayon, bakit natin kailangang linawin? Tama po. Kung ang pinagmumulan o ang basihan ng kanilang pagdinig ay Section 21 o Section 22. May kinalaman kasi dyan ito doon sa isang kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema na kung tawagin natin, ito yung NERI versus Blue Ribbon Committee et al. Okay. Opo. Ito tamang-tama sa kanila ito din. Ang sabi kasi ng desisyon na yon, bagamat itong dalawang provision na ito na sa aligang batas diyan ay magkaugnay, pero hindi pareho ang layunin. Unang-una, sa Section 21 din, kapag naggawa ng pagsisiyasat ang Senate Blue Ribbon Committee o alinmang chamber, kahit na House of Representatives, pagka in aid of legislation din, talagang mandatory yung pagdalo ng mga tao na kanilang iimbitahan. Maliwanag yun, Jen. No po. Kung ang layo nyo na yan, umakda ng batas. Mo ay oversight function, ito yung Section 22, hindi magiging mandatory ang kanilang pagdalo. Ito ay mismong dinistinggi ng NERI versus sa Blue Ribbon Committee. Opo. Kailangan diyan na basahin natin para baka sabihin ng mga ibang nakikinig, lalong-lalo na yung mga opisyales at saka miyembro ng Philippine Bar Association, kailangan balikan lamang nila ito. Siguro bigay natin yung citation diyan para balikan nila. Sige po. Konting panahon lang naman ito diyan at makikita nila, ano? Hindi, basahin muna natin yung tungkol do sa pagkakadistinggi kung ano yung sinasabi ng Section 21 at saka yung Section 22. Pinapakita natin kanina na meron distinction yan ayon do sa NERI versus Sandigan Bayan. Pero para mas lalo nating palitawin din, yung distinction, yung kung pag-uusapan ay yung pagiging mandatory o hindi ng pagdalo ng mga taong iimbitahan, ang bibigay nating citation dyan yung Senate versus Ermita. Ito'y kaso. Ayan, tama. Yung pinakabago daw po yan eh. Yan daw po yung pinakabago ko. Sino nagsabing pinakabago? Ayun ho yung narinig ko. Kasi yun ang sinasite, maging doon sa mga online news kong. Dapat daw po, ito ang mapakinggan. At kasi ito daw po yata yung latest president dito sa usaping ito. Abay, kung ito yung kanilang binabasa, ay naipagkamali nila yung kanilang binasa din. Sapagkat ito ang sinasabi sa Senate versus Ermita, GR number 169777, April 20, 2006. Ang nakalagay rito, while Congress merely seeks
to inform or to be informed on how department heads are implementing the statutes which it has issued, its right to such information is not as imperative as that of the President, to whom, as Chief Executive, such department heads must give a report of their performance as a matter of duty. In such instances, sabi dito Jen, Okay. Section 22, in keeping with the separation of powers, states that Congress may only request their appearance. Section 22 yun dyan, ha? Sabi, the Congress may only request their appearance. Ibig Opo. sabihin, hindi sa pilitan. Section Oo. 22 yun. Nonetheless, when the inquiry in which Congress requires their appearance is in aid of legislation under Section 22, the appearance is mandatory. Ayun, obligado. Tinistinggi Oo. talaga. Kapag ka ikaw ay pinatawag, mainly on the basis of Section 21, which is in aid of legislation, your appearance is mandatory. Oh, Whereas, 22 po. Opo. kapag ka ang pagkakaimbita mo is in connection with your oversight function established under Section 22, hindi mandatory ito. Sabi niya, Congress may only request Opo. their appearance. So, Hilingin ang kanilang appearance. ito ay maliwanag na instruction ng Korte Suprema. Kasi sa ating hiwa-hiwalay na bahagi ng ating pamahalaan, ang meron lamang karapatan na mag-interpret ng mga batas na ginawa ng legislature ay ang Korte Suprema dyan. Ito yung Judicial Department. Tama po kayo. Ang interpretasyon ng Judicial Department dyan ay kasama na rin sa mga batas na umiiral. Hindi po pwedeng sabihin nila ngayon na ipangalandakan halimbawa ng Senate Blue Ribbon Committee na magkakaroon ng constitutional crisis kapag hindi sila nag-appear doon sa kanilang patawag o kanilang investigasyon. Maling-mali yun dyan. Unang-una, hindi nila na-establish na sila'y gumagawa ng investigasyon in aid of legislation na ito ang kinakailangan under Section 21 ng ating saligang batas. Malayo sa ginagawa nila dyan. Hindi na in aid of legislation. Ano ang ginagawa ngayon dyan? Dito natin susubukan yung napakalinaw na desisyon na ginawa naman dito sa binabanggit natin sa NERI versus Blue Ribbon Committee et al. Ito naman ay GR number 180-643. Liwanagin natin ito, Jen. Ang ginagawa ba ngayon na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay naaayon pa ba sa batas sa ating saligang batas at naaayon pa rin ba dito sa desisyon na ginawa ng Korte Suprema sa NERI versus Senate Blue Ribbon Committee? Tandaan mo dyan, ang nakasangkot dito pangunahin ang Senate Blue Ribbon Committee. Opo, tama po kayo. Ng Korte Suprema dyan. No matter how noble the intentions of the respondent committees, kasama rito yung, pangunahin dito yung Senate Blue Ribbon. Gaano man karangal, ganun ang pagkakaintindi din. No matter how noble gaano man karangal, opo, the respondent, ang kanilang layunin. Gaano man karangal ang layunin ng respondent committees, sa pangunguna na po ng Senate Blue Ribbon Committee, they cannot assume the power reposed upon our prosecutorial bodies. Ayun. Hindi nila po pwede kanyang i-assume, kumbaga, opo. Hindi ka dapat tumawid, hindi mo dapat samsamin, hindi mo dapat kunin. Akuin. Yung kapangyarihan na nakatalaga lamang sa ating mga prosecutorial bodies. Ito yung mga piskalya natin dyan. They cannot encroach or they cannot assume the power. Hindi mo pwedeng kunin. Opo. Hindi mo pwedeng kunin ang kapangyarihan reposed upon our prosecutorial bodies and courts.
Sa Aha. yung ginagawa nila, ito ang pangunahing gawain ng ating mga prosecution offices, yung mga piskalya natin, yung ating mga prosecutors. At tuloy-tuloy ito sa mga korte kapag ito'y naisampa sa kanila. Ituloy na Oo. yan. The determination of who is or who are liable for a crime. Nakita mo dyan, ha? Ang pagtukoy kung sino ang responsable o kung sino yung liable Opo. Sino may kinalaman? Oo. or illegal activity, ito pa, and the determination of who should be held to court for Aha. prosecution. At ang pagtukoy kung sino yung dapat mong isuplong at dalhin sa Galing court. sa korte. Mhm. And the task of coming up with conclusions and findings of facts. At ang gawain na makapagkuha ng konklusyon at mga findings of facts regarding anomalies, Aha. ikaugnayan Tungkol sa anumang mga anomalya. Oo. especially the determination of criminal guilt. Ayan. Mhm. Especially the determination of criminal guilt. Uulitin natin ito dyan. Opo, yung punto na yun. Functions of the Senate are not functions of the Senate. Congress Ayun. is neither a law enforcement nor a trial agency. Mhm. Tingnan mo dyan, ito, napakalinaw nito. Kahit na siguro isang mag-aaral pa lamang sa batas, hindi pa isang ganap na abogado, ang katungkulan para humanap ng ebidensya ng anomalya, ng krimen, ang pagtukoy sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa anomalya, ito ay trabaho ng isang prosecution office at ng korte. At sa ganito, hindi ito functions ng Senate. Ito ba ay hindi naiintindihan ng Philippine Bar Association yan? Ibig ba nilang sabihin ito ay hindi man lang nila nabasa kahit kailan sa kanilang buhay? Mhm. Nakakahiya yung ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Alam kong alam nila ito sapagkat ito ay isang pagdesisyon na sila mismo ay kasangkot. Kaso ito laban sa kanila dyan eh. Tama po. Anong gusto nating ipaliwanag pa rin dyan? Kapag mismo ang desisyon ay tumukoy sa iyo na mismo, huwag mong sabihin hindi mo nabasa. Pagkat sangkot ka mismo dito sa desisyon na ito. Ano ngayon ang sinasabi nila? Basahin mo ang dyaryo ngayon. Aba, ang ginagawa namin kanya ay para sa ikabubuti ng ating bayan. Kailangan matukoy natin kung sino ang may gumagawa nitong ganitong anomalya. Kung Oo. sino sangkot sa corruption na to. Tama naman yung Jen, pero hindi kayo ang gagawa niyan. Napakalinaw na ito sa kasong kinasangkutan nyo mismo. Aba, hindi naman ulyanin ang mga ito Jen. Palagay ko naman nakakabasa naman ng kahit English naman, malinaw naman ito Jen. Tayong dalawa naman nagkakaintindihan tayo. Well, ang kasi ko, naninindigan po ang mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na ang kanilang ginagawa ay in aid of legislation po. Yun ang kanilang pinanindigan at yun ang kanilang pinaguhugutan. Kaya para sa kanila, ay mukhang tama itong ginagawa. At ito rin ho ata nagiging batayan ngayon ng Philippine Bar Association. Kaya sabi ng Philippine Bar Association, napakasamang halimbawa nito na iniutos ng Pangulong Duterte na hindi padaluhin. At inuutusan niya yung pulis sa kasundalo. Huwag kayong sumunod kung meron isa sabina. Ito rin daw niya isang napakasamang halimbawa na iniutos ng Pangulong Duterte sa law enforcement agency, Kong. Hindi na nga in aid of legislation din. Yun na nga po. Kahit isang panukalang batas, kahit isang kapirasong panukalang batas, wala silang matukoy kaya ginagawa nila ito. Nakikinig ako sa pinakahuling araw ng kanilang pagdinig. Tinatanong yung isang opisyal ng Parmali, nasaan ang tatay mo? Sabi niya ganun. Hindi makasagot yung tao. Siguro personal yun. Ayaw niya sabihin. Baka naman yung tatay niya ayaw magpasabi kung nasaan. O ikaw ba isang mabuting anak? Ganun naman ito. Mabuti ka bang anak? Opo. Di ba ang isang mabuting anak ay dapat alam kung Alam niya nasaan? yung tao nga, no? Grabe, no? Ano ba panukalang batas ang kanilang iniisip? Gusto ba nilang magpasa ng batas na kinakailangan sa bawat sandali alam ng anak kung nasaan ang kanyang tatay? Yun ba yung gusto nilang palabasin na panukalang batas din? Baka yun ang gusto nila. Magkaroon tayo panukalang batas. Obligado. Sabihin na muna nila sapagkat kahit hindi siguro opisyalis ng Parmali, kahit sino mga tao, pwede nilang ipatawag kung yun lamang ang panukalang batas na kanilang iniisip. Opo. Ito kinakailangan takot-takutin mo pa yung tao
para lang makagawa ka ng isang kapirasong batas na hanggang ngayon ay hindi mo alam kung ano. Oho. So hindi na in aid of legislation din. Maliwanag. Maliwanag ang pasyan. Maliwanag ang sinasabi ng saligang batas. Gagawa ka lamang ng pagdinig na mandatory ang appearance ng mga opisyalis ng pamahalaan kung ito'y gagawin mo in aid of legislation. Mhm. Pag ito ay hindi, gagamitin mo lang at oversight halimbawa. Ito ang dapat na kanilang kinuha, oversight. Hindi Oo. mandatory din. Sang-ayon dun sa Senate versus Ermita na binabasa natin. Tingnan Oho. I-analyze natin din. Talakayan, para ho sa kabakiran ng ating mga Tapos taga-subaybay, ukol dito sa, actually kahapon ko, nabasa ko rin po yung gist, nung Right, so pahayag yan ng Philippine mga kabanat, no, natatapos na may tinatype kasi ako kayo na inabutan ako pagtapos. So kayo nang humusga doon mga kabanat, no, sa dinidiscuss ni Congressman Marcolita. Alam niyo itong NERE versus Blue Ribbon Committee, sinerch ko rin. Ito yung nangyari nung hindi ako magkakamali sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang usapin ito, hindi ako magkakamali, talagang mabigat kasi CTA, alam natin CTA, telco. At talagang seguridad ng bansa ang nangangailangan dito. Kaya itong Sing, DOTC at yung Sing, kumbaga sinerch mo kasi NERE versus Blue Ribbon Committee. Ito yung ginagamang reparation ni Congressman Marcolita. At sinerch ko, hindi naman ako magaling sa mga pero tiningnan ko lang kung ano bang sinasabi niya. Ito yung nangyari noong September 2008, Romulo L. Nere, tagapag-petition versus Senate Blue Ribbon Committee. Yun ang ano. So dito naman sa sinasabi niya, Artikulo 20, ito ginamitan ko na na-translate sa ang nakalagay kasi dito ang mga pinuno ng kagawaran na ay maaari sa kanilang sariling pagkusa. Ito tinutukoy sa pagpunta sa paghidinig, no? O may ano daw sila, may maaring sa sarili nilang pagkusa na may pahintulot din ng Pangulo o sa kahilingan ng alingmang kapulungan na dapat ibigay ang mga karapatan, ibigay ang bawat patakaran sa bawat kapulungan na harapin at marinig ang naturang kapulungan. So dito sa baba nakalagay, ito yung sinasabi, kapag ang seguridad ng Estado o interes ng publiko ay nangangailangang sa gayon at ang sinabi ng Pangulo na sa sulat, ang hitsura ay isasagawa ng sesyon ehekutibo. Hindi ko mag-get kaya iba-iba ang lalim na pagka nito. Ita-translate mo ang lalim, no? So, nakalagay niya pag sa English kasi, nakalagay naman dun sa English, pag sa English siya mga kabanat ay sa Article 20. Ano ba yun? 20. Nawala siya. Ay, dito na lang sa nakikita niyo naman dito sa screen na recorded. So, nakalagay ka din dyan sa Article 12, maliit kasi mga kabanat, no? So, nakalagay naman kasi sa baba doon na kung yung seguridad, no, with the security state or public interest so required in the President so that the appearance shall be conduct executive session. So, yan. Executive session, hindi sinasabi pagbawalan mo. Wala naman ako. Parang labo naman, ba? Labo walang sinabi na pagbawalan mo yung mga tao doon. Nakalagay nga doon sa yung presidente may karapat pahintulot lang. Kailangan ng mga tao, halimbawa sila ni Duque, kailangan mahingi ng pahintulot kay President Duterte na pumunta sila doon. Pero sabi naman dito sa baba kasi kung yung nakalagay ay seguridad ng ating bansa, ay maaari silang mag-executive session, yung tinatawag nilang pag-uusap ng pribado. Yun naman So siguro kailangan ko aralin itong kumbaga hindi sa aralin, kailangan ko titingnan yung nakarang hearing ni Congressman Marcolita para makita ko talaga. Bagamat idol ko ito, ayoko lang kasi na makikita na dito ko makikita mga kabanat kung may pinapaboran siya. Try ko hanapin yung nakarang hearing lalo na sa ABS-CBN. Kasi nasundan ko rin yun. Titingnan ko rin doon kasi kung sa pagtatanong niya doon kung mayroon ding ganitong sitwasyon niya kasi sinasabihan niya itong ginagawa daw ng mga congressman ay Senado
ay over na, sobra-sobra na. At sinabi niya pa nga dito, nilagay ko, nakakahiya ang ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Yun ang sinasabi niya doon. Narinig mo yung kanina. So, di ba? So, dapat ko titingnan siguro para sa kapakanan ng para makita natin. O tama ba talagang yung sinasabi ni Congressman Marcolita? Yung, nung kinakalaban mo na yung isang estado, hindi mo nga tinitingnan yung sarili nyo dyan na hindi naman kayo nakakagawa ng batas. Di ba? Kung isipin, kayo, nangyaring pagdinig kasi sa ABCBN, di ba, in age of legislation din yun, yung ginawa nyong pagdinig. May din yun Pero hanggang ngayon, wala naman kayo na ipatupad na batas parang ganun din Ang sa akin na kasi, ang gusto nila kasi, sampahan ka agad ng kaso. Ano nga makukuha ang sampang kaso kaya nagbuo pa ng i-report. At saka, marami namang sinabi nga ni Villanueva ay mayroon na siyang 7 na batas na ginawa. No? Kumbaga, papanukalan niyang 7 batas na ipapanukala niya dahil doon sa ginawang hearing doon. So, hindi ko naman, ayaw ko lang dito sa ginagawa ngayon, nagbabangayan sila. Feeling nila sila yung magaling. Parang nagpapahabaan ng ihi. Parang ang pangit tingnan Samantala kung Senado, kung sila naman mag-hearing wala kang marinig na ganitong pukol ng mga senador sa kanilang Bagamat mayroon din naman nagre-react, pero iba kaysa ginagawa nila sa kanila di ba sinawsawan pa nga nila Iyon ba ginawa nila in age of legislation din? Di ba? Ba't hindi nila tinignan? Nagkaroon sila ng 3 pagdinig din patungkol diyan sa na yan. Anong ginawa nilang batas? May ginawa ba sila? In age of legislation bang ginawa nila doon na lumalabas na bumaliktad niya itong si Miss Mago? Yun ba in age of legislation din o age of Kundi kaya ay para baliktarin yung sistema at para yun ang nakikita ng taong bayan na ginagawa ng sinaang kongreso para kukontrahin yung ginagawa ng Senado para linisin, ilihis yung istorya. Gumagawa sila ng ingay para i-divert yung atensyon ng tao na yun nga. Humina yun daw yung medyo umalma pa sila kasi humina daw yung tinatawag nito ay humina yung siguro ilalive ko kaya ito, no? Maganda siguro. Hindi na siguro. Sorry. So, yan, para humina daw yung boto survey ni President Duterte. Kanino bang kasalanan yun? Di ba? Hindi kasalanan ni Gordon yun. Bakit humina yung pangalan, yung survey ni President Duterte? Kasalanan ni President Duterte yun dahil nga, yun, siya yung number 1 na nag-ingay. Instead na hayaan nyo munang, alam nyo, kung hindi siya nag-ingay, at itong mga tauhan naman ay mabilis nagbigay ng mga dokumento niya. At itapos na talaga kagad. Kaso lang wala Hanggang ngayon, di pa nga na-submit yung ibang mga dokumento Di ba? Yun ang din. Yun. Alam naman natin na hindi perfect yung ginawang pagdinig sa Senado kita ko rin yan Sa oring pagtatanong pa lang ay paulit-ulit kaya tumatagal. Yan din yung isang dahilan Ulit-ulit Tinanong na ni Juan. Tapos tatanungin din niya ulit-ulit. Alos parang sirang plaka nga tingnan mo pero ang tinatingnan kasi doon, ako din, nainis din ako doon na makikinig na tinanong na nakaraang hearing tapos mamaya babalik na naman, parang wala sila. Pero ang sa akin lang yung katotohanan doon sa pagdinig. Agad hindi perfect yung ginawa nila dahil nga siguro na wala namang pumunta, wala na silang tatanungin na iba. So sinabi naman ni Senador Gordo na last na hearing sa sunod ay tapos na, magkakaroon na sila ng pero ang problema lang dito sa Kongreso, ingay ng ingay. Parang may pinagtatakpan, di ba? Parang nakakalungkot Bubanggaan sila Magboxing na lang kaya sila para magkaalaman, di ba? Yung mga ganyan, di ba? Ayaw nila malaman yung katotohanan kung ano ba nangyari talaga sa bansa. Ano ba nangyari sa budget na 42 billion. Parang kinokontra pa ni Congressman Marcolita kasi na yung due diligence para sinabi niya, wala nang due diligence na yan. Wala na yan, itchapuira na yan. Gumawa na kami ng batas na ibasura na yan. Parang ganun ang gusto niya. Ibig sabihin, pag binigyan kita ng pera, bahala ka nang bumili dyan. Basta nasa yung pera na yan. Wala nang pakiyan. Basta bumili ka nang bumili. Hindi ko naman pera yan. Pera ng taong bayan. Parang ganun ang ibig sabihin. Wala ka nang pahalaga. Yan bang gusto ng mga congressman na ito? Bili ka lang kahit hindi na, wala na sa ayos. Tingnan mo nang nangyayari ngayon. Dapat tingnan niya kung yung talagang yung product na yun na napakinabangan ng taong bayan Di ba?
Mamaya sabi lang sila bili na bili, mamaya hindi naman pala napakinabangan ng taong bayan. Alam mo naman natin yung PSDBM may negosyo din yan diyan eh. Nagbibinta yan ng mga ano. Mamaya hindi natin alam mo naman yung isang business ano diyan parang hindi mo masasabi, hindi mo maiwasan. Mamaya ang laki din ng mata na gusto ring kumita ng malaki. Alam mo na, karamihan kasi diyan na umupo sa gobyerno puro puro gusto kumita Di ba? So hanggang dyan na lang muna mga kabat. Nalulungkot na ako dito sa ginawa ni Congressman Marcolita na hindi ko magets. Dapat sa gitna lang siya Comment siya sa kabila. Comment din siya sa kabila. Hindi yung halos lahat ng side dito sa Parmali. Wala siya nakitang masama sa ginawa ng Parmali. Hindi kaya PSDB mo, hindi kaya DOH. Minsan diyan nakikita yung ginawa na-expire ng gamot. Wala siya nakitang ni isa sa palagay ko itong si Congressman Marcolita. Wala nakitang kabutihan ng ginawa nitong panghiring na ito. Ni isa wala siya nakitang anomalya. Ano ka, may tapal yung mata mo dito? Tinatawag kita, idol kita dahil sa galing mo sa pagtatanong pero pagdating dito medyo sumablay ka sa akin. So pasensya na.